mo ang tamang paraan sa pagpapasuso ni baby. And disclaimer lang po, ito is for educational purposes. At ako naman po, si Sandara G. Mantawe, and ako po ang mother sa video nito. So, first position is ang cradle hold. Ang cradle hold is ang gagawin ng mother. I-position lamang ang kanyang baby sa kanyang kanang kamay at ang kanyang kaliwang kamay ay nakasupport lang sa kanyang ulo. Ang purpose ng cradle hold na ito is para matignan ng maayos ni mother kung nadedede po ba ni baby ng maayos ang kanyang gatas at saka ang baby ay hindi natatakpan ang kanyang ilong. So, mother, ibalik-baliktad po dapat sa kanang kamay. Then, ang iyong kaliwang kamay is nakahawak sa ulo ni baby para masuportahan. Then, i-check mo palagi, mother, kung ang baby is nasususo niya na maayos yung gatas mo. At saka, i-sure mo kung hindi natatakpan ng inyong dede ang kanyang ilong. Ang second position po is ang football position. Ang football position is ilagay lamang si baby sa inyong ilalim ng braso at ang kanyang likod hanggang sa paa is isupport ng unan para po mas maging komportable si baby. At ang football position na ito is maganda din sa may mga twins na anak or kambal kasi pwede din po siyang pagsabayin mapasuso. So first, mother, is ilagay si baby sa ilalim ng braso. Then ganyan. Then tignan nyo din po ulit kung maganda yung pagpapasuso ni baby. And at saka yung unan, dapat po nakasupport talaga sa likod niya para hindi siya mangano. So, ang third position is ang cross-cradle position. Ang cross-cradle position is parehas lamang sila sa cradle position. Ang pagkaiba lamang po is ang si baby is masyado siyang nakalapit sa dede ni mother. At ang yung kaliwang kamay ni mother is nakahawak sa kanyang suso para ma-sure na maganda yung daloy ng kanyang gatas at mas mabilis ito. At ma-sure din po na hindi matakpan yung ilong ni baby ng kanyang suso. At saka pwede po tayo maglagay ng unan sa baba po para hindi mangalay si mother at hindi rin mangalay si baby at mas lalo sila maging comfortable. So first, mother, is lalagay tayo ng unan. Then ang inyong kaliwang kamay po is ilagay lang po sa inyong suso. I-sure niyo po lagi na hindi natatakpan ng inyong suso yung ilong ni baby. At i-sure niyo din po kung nasasapin po niya na maayos yung gatas niyo po. So, ang last position natin ay ang side-lying position. Ang side-lying position is nakahiga si mother, then nakatagilid paharap sa kanyang anak. At ang kanyang kamay nakasuporta sa kanyang ulo para po ma-sure na nasususo ni baby ng maayos ang kanyang dede at para din ma-sure na hindi niya nadadaganan ang kanyang anak. I-sure din po sa side-lying position na hindi mo nadadaganan yung kamay niya at ang yung paa niya. Then first is, mother, i-support niyo lang yung kamay niyo sa inyong ulo. Then si baby, i-sure niyo po lagi, mother, na yung kamay ni baby is hindi niya nadaganan. At saka yung paa niya na lagi siyang komportable. I-sure niyo din lagi na